Diyos mismo ang napakinggan nyo. Halimbawa, sinabi ng Diyos kay Eva, huwag kayong kakain yan. Sinabi kay Adan, huwag mo lang dadagdagan kung ano yung sinabi ng Diyos nakasulat sa Biblia, parang ang Diyos ang narinig mo. Ganun po yun. Halimbawa, yung sinabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Pagka tinanggap mong buo yung salita na yon, hindi ka magnanakaw dahil ang Diyos ang may sabi nun, sinasabi yun sa isang taong may intensyong magnakaw o kaya sa isang taong talagang nagnanakaw na para huminto siya sa pagnanakaw. Pakinggan niyo po sa 4:28 ng Efeso. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Yung, hindi naman salita na huwag kang magnanakaw para lang doon sa may intensyong magnakaw. Miski yung magnanakaw na talaga, sinasabihan ng Diyos, yun ang wikang nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. He that stole is steal no more. Ang sabi ng Diyos. But rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa, bagkus magpagal. Igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. So, kung pinakinggan natin yon, salita po ng Diyos yon, para tayong nakinig sa Diyos. Maliban na lang kung dagdagan ng ministro o kaya bawasan kagaya ng ginagawa ng ibang mga ministro ngayon, dinadagdagan ng salita ng Diyos. Kaya pag nakinig ka at naniwala, hindi ka sa Diyos na nakapaniwala, tuloy kung di ang napaniwalaan mo yung kapritsyo ng ministro. Kasi dinagdagan niya yung salita ng Diyos Kaya po ang bili ng Diyos sa mga nagngangaral ng kanyang salita, yung mga talagang binigyan ng Diyos ng karapatang mangaral ng salita niya, ganito po ang sabi ng Diyos doon sa Jeremias 26:2. Sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Gusto ng Diyos, walang babawasin sa kanyang salita. Ayaw din naman niyang dagdagan niyo ng kahit na sino. Pakinggan niyo sa Kawikaan 36. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Ayon, bawal dagdagan, bawal din namang mag-aalis. Kaya kung ang isang mangangaral po may takot sa Diyos, ang babasahin niya, yun lang nakasulat, yun lang ang ituturo niya, para kang sa Diyos mismo nakinig. Yun po ang aming ginagawa. At yun ang garantiya namin sa inyo. Kung meron kayong tanong, kung meron kayong gustong malaman, babasahin lang namin sa Biblia. Wala po kaming sarili naming turo dahil dapat ang turo manggaling sa Diyos. Yan po. Yan po mga kababayan ang introduction ni kapatid na Eli ukol po doon sa isang gawain sa ating bansa, no? Kapatid na Bong. At yan po ang kanyang ipinag-anyaya. Hindi lang doon sa dako na yun, kundi sa atin, dito sa ating bansa, na dapat talaga ang tao ma-inform. Malaman nila kung ano ang dapat nating gawin sa buhay nito. At yun nga ating sinasabi kanina, ang pinakamalaga, yung mayroong kinalaman sa ating kaligtasan, kapatid na Bong. Opo. Pero doon sa palatuntunan na yun, siyempre may nagtatanong, no? Pakinggan natin kung ano ba ang nangyari doon sa gawain na yun, sino ba ang nagtatanong, ano ba ang tinatanong, na ito naman, kapatid na Bong, maasahan natin na makakakuha tayo ng kaalaman dito. Opo. Malalaman natin kung ano na ba talaga sitwasyon
ng halimbawa panampalataya o kaya sitwasyon ng ating mundo, etc. na dapat maintindihan ng ating mga kababayan. Opo. Kaya pakinggan natin mga kababayan yung tanong na ito na mayroong kinalaman sa isang issue, kapatid na Bong, na nakarating dito sa ating bansa ukol po sa tinatawag na global warming. Ibig sabihin, yung parang mayroong panganib na magaganap o mangyayari sa ating mundo. Opo. Siguro, umpisa na po natin mga kababayan. Pakinggan niyo po ang tanong na ito at kung paano sinasagot ni kapatid na Soriano. Yung global warming, alam nyo yung global warming na sinasabi ng siyentipiko is caused by too much carbon dioxide in the atmosphere. It is caused by too much carbon dioxide and pollutants in the atmosphere. Ang tanong niya, kung yun daw ba ang magiging cause, Brother Mel, ng destruction of human life, meron pong bahagi ng global warming na sinasabi sa Biblia, pero hindi ang global warming lang ang pinaka-final na papatay sa mga tao sa lupa. Meron pong sinasabi sa Biblia na magkakaroon ng warming talaga sa earth. Basahin natin ang Apokalipsis, Sister Luz, 16:9. At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. Tinding init na mararanasan yung mga taong masasama. I hope hindi kami kasali ron. I hope hindi ka rin kasali ron, kapatid. Sana